Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is change oil. Paano po ba ako mag-change oil? Kasi may nagtatanong po sa akin, paano ba ako mag-change oil? Ano yung ginagamit kong oil? Kailan ba ako dapat change oil? Ano ba yung mga tips ko kung paano ako mag-change oil? Yan po yung mga isa sa mga isi-share ko po sa inyo. Kung interesado kayo, watch this video. From conventional oil na ganito, Helix X71 5W40, ito pa yung dati kong gamit eh. Ang gagamitin ko naman po ngayong oil is itong fully synthetic oil na AMSOIL. Ayan, fully synthetic po siya, 5W30. Ayan, first time ko lang pong makagamit ng ganito. And nabili ko po ito, package na sa Lazada, package na po siya. Ayan, may kasama na po siyang oil filter, may kasama na siya. Siguro mga 2004, ganyan ang bili ko dito. Ayan, bakit nga po ako nag-ship sa ganitong klaseng oil? Ito kasi mas mahal ito sa conventional oil eh. Ang gusto ko dito, may dagdag akong protection sa aking makina na 2E. Dagdag protection, wear and tear. Kasi ito po mas maganda to dahil ito, meron siyang mga detergent. Alam ko may detergent siya. Kaya nakakalinis din siya ng loob ng makina para ma-prevent yung accumulation ng sludge. And versus po dito sa conventional, yung atin po kasing oil, meron po siyang parang characteristic na mag-evaporate. Ito, ang percentage na mag-evaporate siya, maliit lang. Compare mo sa dito sa ating conventional oil. Kaya baka minsan nagtataka kayo bakit yung makina ninyo wala naman siyang leak. Kagaya itong makina ko wala naman siyang leak. Nagbabawas pa rin siya ng oil. Ang pwedeng ang reason niya, ang cause niya is yung oil na ginagamit nyo. Isa pa na nagustuhan ko dito sa AMSOIL na to, meron po siyang additive na nagbibigay protection sa ating mga valve seals. Ayan, ito pa yung likod nya. Ayan, nakikita nyo, it protects against wear, fine sludge and deposits. API license po siya. Yan, SN Plus po ito, mga kapatid. Ayan. Kailan ba ako nag-change oil? According po sa manual, every 5,000 kilometers sa ating odometer, mag-change oil na tayo. O every 6 months. O kung alin yung mauna sa dalawa, which comes first? Yung every 5,000 kilometers or 6 months. Pagka kayo ay daily driven, sundin nyo yung 5,000 kilometers. Yung another is yung kanyang dipstick. Diyan ako nagdedepende. Kaya yung 5,000 na sa odometer, hindi ko nung nasusunod yun. Tsaka yung every 6 months. Actually, kung matatandaan nyo yung video ko na nagpalit ako ng oil pan ito dahil nagkaroon ng leak. Yun ang alam kong last time na nag-change oil ako kasi pinilitan ko na rin kagad yung ng oil para sigurado ako na walang contaminant sa loob ng makina ko, walang dumi. At change oil ko na yun. 4 months ago na yun. 4 months ago. Tapos ang isa ko pang chinecheck yung dipstick. Kailangan yung dipstick, yung pinaka-tip nya, hindi ko makikitang may itim yun. Pag may itim na yun, may itim na yung dulo ng dipstick, change oil na siya. Yan, pakita sa inyo.
siya. Bago, ayan, nakita nyo, maitim na, maitim. Maitim na siya. So, talagang kailangan nang i-change oil yung ating makina. Itong makina. Kailangan na siyang i-change oil. Another sign na kailangan na siyang i-change oil is kung pumuesto kayo sa likod. Tingnan nyo kung yung usok niya masakit sa mata. Pag masakit sa mata, mag-change oil po kayo. Maaring kaya masakit sa mata yon dahil hindi kayo nag-change oil o medyo hindi na maganda yung oil niya kaya masakit na sa mata. Dali lang naman po mag-change oil mga kapatid. Unang gawin nyo, painitin nyo lang yung makina from cold, painitin nyo ng mga 15 minutes. Warm up nyo lang siya, patayin yung makina, and then gawin nyo, buksan nyo lang tong cover ng oil, tapos i-drain nyo na yung oils. Ang ginamit ko sa ilalim para matanggal yung drain plug is 14mm. Ayan, 14mm na socket wrench. Ayan, ayan sa loob. Ayan sa baba. Ayan, ayan, natanggal ko na. Ayan, hintayin nyo na hanggang sa wala nang bumabaksak na oil. Ginawa ko, yun, hindi ko na ginakan. Nilawagan ko muna siya ng aking socket wrench, tapos hinintay ko na mapihit ko na yung drain plug ng kamay. Ayun, na ipipihit ko na siya ng kamay sa ako yung nilagay itong ating container natin para masalo yung madumi na oil. Ito pa yung drain plug ng ating makina, kanyang oil pan. 14mm po ito mga kapatid. And check nyo kung may rebaba. Wala naman. Na metal, wala naman siya. And yan, linisin nyo na lang siya bago nyo ikabit. Huwag nyo kalilimutan lagyan ng itong washer. Ito mga kapatid, ito tayo yung kung natatandaan nyo, washer po ito na sa carburetor, yung 14mm na bolt do sa ating carb kung saan natin tinatanggal yung jettings. Yan, ito yung ginagamit ko para sealed siya, hindi siya magkaroon ng leak. Ayan, meron nabibili nito online eh, nakalimutan ko lang bumili, kaya ito na muna gagamitin ko, itong washer ng sa carburetor. Next, tanggalin na natin po yung oil filter. Susunod natin gagawin, linisin natin yung area kung saan natin nilalagay yung oil filter. E pag nalinis na natin yan, palitan na natin siya ng oil filter. Ito yung gamit tong oil filter, yung Vic C110. Yan, Vic. Yan, buksan na natin. Matindi yung pagkaka-tape pa. Yan. Ito siya. Natin plastic.
lang. Medyo na mga kapatid. Seal natin. Yan. Yan, bago natin siya ikabit, silang natin siya ng konting langis para mas madali siyang ikabit and hindi masira o magsugatan yung kanyang seal, kanyang yung o-ring na yan. Ayan. Yan, sa inyo lang ganyan. Tapos i-hand-tight natin yan, hand-tight lang, kamay lang, pihit kamay. And then kung tayo kukuha tayo ng pampihit, siguro mga 1/4 lang, 1/4 ang 1/4 turn ang dinadagdag ko. Although yung nasa manual is 3/4, ako 1/4 lang nilalagay ko. Ginagawa. Kaya kapitan natin. Ingatan nyo lang po na huwag masira yung oil filter. Yan. Kapag nag-change oil po ako mga kapatada, nagpapalit rin po ako ng aking air filter. Ayan, air filter, papalitan po. Unfortunately, hindi ko mapapalitan tong ating air filter. Ayan, madumi na. Yung dumating po kasi na air filter, yung binigay po ni seller, mali. Pang 4AF pala to. Yan, ganito yung ginagamit ko mga kapatad, yung Fleet Max. Yan, Fleet Max brand yan. Yan ang gamit ko. Kaya lang mali. Ginamit ko, hindi po pwede. Kaya sayang to. Hindi ko na masasoli to. Hindi ko napansin na 4AF to, pero yun, 2A talaga yung in order ko. Nagkamali si seller. Di bali, yung benta ko na lang to sa customer ko, half the price. So ayan, baka ibigay ko na lang to ng libre sa mga valued customer ko. Kaya ang isa pang gusto nilalagay ko na air filter mga kapatid, yung yung big brand na ganito. Kaya yan ang ganito yung binibili kong brand kasi maganda yung niya, maganda yung mga filament niya. Ganda siya. At least ito na yung ginagamit ko. Yan, unfortunately ganyan nangyari. Okay, so linisin ko na lang to, order na lang ako online. So check na natin kung may tumutulo pa na langis. Meron pa mga kapatid, meron pang konti. Yan. Ganda sana talagang walang bumabagsak eh, pero meron pa rin. Pero anyway mga kapatid, just for the sake ng ating video, tatagal kasi to, at saka medyo mainit na rin sa ating garahe, sa tapat ating garahe. Aking ilalagay ko na yung drain plug nya. Yan po, nakikabit na natin yung ating drain plug.
Okay na siya. And tingnan nyo yung oil, yung aking used oil. Ayan mga kapatid, oh. Ganyan siya. Yan, ganyan siya. Okay, magsasali na tayo ng langis. Okay, magsali na tayo ng langis sa ating makina. And gaano ba kadaming oil ang ilalagay natin mga kapatid? Ang nakalagay sa manual ng basa ko, tatanda ko mga 3.2 liters. Pero mga kapatid, ang ilalagay ko lang mga 2.5 o 2.8 liters lang ang nilalagay ko. Itong AMSOIL mga kapatid, wala pang 1 liter to. Siguro siguro no 980 o 950 ml po ang laman ng isang container ng AMSOIL. Ayun, nakita nyo kasi import ito eh. Ayan, 900, exactly 946 ml. Ang lalagay ko nito mga 2.5 lang muna nito. 2.5 AMSOIL lang ilalagay ko. Bakit? Ang style ko kasi 2.5 o 2.8 liters lang nilalagay ko. Pagkatapos sa umaga, saka ako magta-top up kung ano yung kulang ko. Yun, ganun ang ginagawa ko para kasi gusto ko kasi yung langis ayoko na lumalampas sa mark. Ayan, ayoko nang lumalampas. As gusto ko yung eksakto or kahit mga 1 or 2 millimeter na clearance dito na kulang. Mas gusto ko pa yung ganun kaysa yung sobra-sobra sa oil. Ayan, pag nilagay nyo yung tatlong to, baka ano eh, baka lumampas sa guhit. Nangyayari mga kapatid pag ito masyadong lampas sa ano niya, sa buhit niya, may hinahatak ng makina, nabibigatan ng makina, nagbi-build up ng too much pressure. And may tendency pa na pag sobrang langis ang nilagay nyo dyan, alam niya naman ang karakteristik ng ng oil. Pag merong too much pressure sa loob ng makina, pwedeng lumabas siya sa mga oil seals. Okay, magkano na tayo, lagay na tayo ng langis. Ito na yung last, siguro hanggang dito. Yan, support. Ayan, makita nyo 2.5 bottles lang ang nilagay ko. Yung nilagay nating oil, yan, nasa, ayan, nandito sa mark na to. Yan, ayan, nandito. Yan, almost yan, ganyan ang kulang niya, ganun. So pwede pa tayo magdagdag ng oil. Dagdagan pa natin. Ayan, nandito siya. Dagdag pa tayo. Pero hanggang 8. Ayan.
bali mga kapatid, dalawa nito at isang yan ganyan mga abot hanggang dito. Yan yan lang nilagay ko, and then bukas saka ko na lang siya itatap up kung ilan yung kulang niya na oil. After natin maikabit yung air cleaner and maikabit na natin yung takip ng ating valve cover, yan, tapos na po yung ating mag-change oil. So ang gagawin ko na lang bukas, i-check ko yung kanyang lipstick. I-check ko kung kulang pa yung nilagay ko na oil. Yan, na-warm up ko na yung makina. Warm up na siya. Okay, tingnan po sa likod. Ayan, hindi na masakit sa mata yung ano niya, yung usok niya. And ano siya, yung mabango siya, yung parang bagong biling sapatos ang amoy niya. Yung pag bumili kayo ng leather na ano, sapatos sa SM, bumili kayo nun, amoy nyo, ganun ang amoy niya. Ayan, okay na, okay na to. Ayan po mga kapatid, sana po nagustuhan nyo yung video ko for today. Hintayin nyo na lang po yung mga updates ko. Siguro baka next video pakita ko naman yung update ko dito, yung timing, ganyan, paano yung rerouting ng ano ko, mga updates dito sa makina ko, kung paano ko na-achieve yung mga 10 to 12 na city driving, fuel consumption, 10 to 12 kilometers per liter, tsaka yung 15 to 17 kilometers per liter pagka naka sa highway. Okay. Ayan, ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.